Rihing at saka Sister Rina. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung para ba talaga ako pa sa trabaho na yon. Pero nung nag-Sunday sa Balagtas, bigla nga pong nagsalita doon ng ating Panginoon sa pamamagitan kay Brother Ting, na sabi ni Brother Ting, saan ba ninyo gustong magtrabaho? Sa Kingdom of God o sa gobyerno o sa kapwa-tao mo lang. Yun po ay inangkin ko na talagang yun ang isagot ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating head servant. Sabi ng ating head servant na mahal magbayad ang Panginoon. Kaya naman talagang nung kinalunisan, talagang refuse ko yung offer sa akin bilang isang area manager. At ngayon po talagang seryoso po akong sumusunod sa ating mga gawain. Na may mga COB po kami at marami po kaming binubuksan nila Sister Rina, ni Sister Rihing na mga bagong gawain ng ating Panginoon. Kaya po meron po kaming i-entron muli doon na 3 Mama Mary, pero kaya-entron din lang po namin sa iba-ibang mga bayan sa Bulacan, San Rafael, sa Baliwag, sa Pulilan, sa Plaridel. Kaya-entron lang po namin ng 5 Mama Mary. Kaya po doon po sa mga yon, talagang nagpagamit po ako kay Lord, sa Kanya po ako nagtrabaho. Kapalit po noon, nung inayawan ko po yung offer sa akin bilang isang area manager, ang mister ko po ay nagtatrabaho ng matagal na sa government bilang isang government employee. Hindi po siya talaga mabigyan-bigyan ng break doon kasi hindi siya mahilig lumapit sa mga matataas ang posisyon sa kanilang opisina. Pero nung time din na yon, after a week lang po, binigyan kami ni Lord ng kapalit ng aking pagtanggi at pagtrabaho sa ating Panginoon. Binigyan po ang aking mister na ano po siya, na-promote po siya at ngayon po nagtatrabaho po siya bilang isang ang tawag nito, nakapagbiyahe po siya nandun siya, kasama siya sa Asian tour ng mga sa kanilang opisina. Kaya po napakalaki pong bigay na pagpapala ng ating Panginoon. 1.5 month po siya sa ibang lugar na talagang bukod sa kanyang sahod, may extra pa siyang kita. Kaya dito ko napatunayan na talaga sa pamamagitan po ng ating pagsasakripisyo at pagbigay ng panahon, oras sa ating Panginoon, talaga po tayo ay kanyang dinidinig sa ating mga, at alam po niya, ibibigay po niya ang ating mga pangangailangan, lalo kahit po pinansyal na pangangailangan. Amen. So yan po si Sister Jean. Okay? O laking biyaya. Ano po? Ay, biro mo, ginip up yung tatarbahuin niya. Mas ginusto niya pa ang maging empleyada siya ni Jesus. Amen. So thank you Lord. Napakagandang decision. Sa pamamagitan ng head servant, siya po ang nagsalita. Bueno, pakinggan naman natin si Sister Heidi Lerio. Sister Heidi, good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa Diyos na buhay. Kay Mama Mary sa banal na Espiritu Santo. Sa inyo po, Brother Marcelo. Gandang hapon sa iyo, kapatid. Magandang hapon po. Pinagpupuri ko po si ating Diyos ng ako po, magbago na ano na ako ngayon. Kasi po, sa tagal lang sa dami kong karanasan sa buhay, noon noong 2 pa lang anak ko, nagmamaniho po yung anak ko sa jeep, nakabundol po siya, pero po, dinala naman niya sa orthopedic. Kaya po, yung anak nung nabundol niya, 11. Kaya po nakauwi kami sa Cebu kasi sa dami baka po sasabihin nga idemanda yung anak ko, yung asawa ko at makukulong ko di sustento, nanghingi ng sustento. Noon po umuwi na kami sa Cebu, sabi naman po, may sumulat sa amin, umuwi na kayo rito sa Bulacan at wala naman nangyari, wala naman pulis naghanap sa inyo. Umuwi naman po kami. Noon po, nagtrabaho naman po yung asawa ko sa iba. Nagmamaniho naman po sa Mercedes dito po sa Makati. Mga ilang taon po, 5 na yung anak ko. Mga malalaki ng mga high school na, iba elementary. Nabalitaan ko naman po yung asawa ko na stroke. Na-stroke naman siya po. Ngayon, lumuwas naman ako, nakita ko siya na sa Maynila nakaratay na, nakangiwi na, iba na. Ngayon po, pinagamot ko naman, umuwi naman kami sa Bulacan. Yung pag-uwi mo sa Bulacan, sister, hindi mo man lang dinala sa katulad nito. Sa hospital po. Hindi mo dinala sa... Kasi po wala nagtuturo po sa akin.
Pero pag nagsisimba po ako, nung araw, nung unang panahon na yan, kami dalawa nagsisimba. Kinasal po kami sa ano namin, sa simbahan namin ng St. Peter. Doon po kami kinasal. Lahat po ng ano, nagpupuri ako, nagsisimba ako sa charismatic. Honorarians po ako. Charismatic. Lahat. Nag-charismatic ka muna. Opo. Saan? Doon po sa simbahan namin. Hindi itinuro sa inyo yan na kailangan ng pray over. Wala naman po nagtuturo sa akin ganun. Ayun, ang ano. Lahat po wala. Ayan, Ngayon, naman. oo nga Kasi, po. tinan mo, sister, ano? Dito po, marami pong pinagagaling ang Diyos dito. Araw-araw dito, lalo kapag biyernes, kulang-kulang 300 po, kumakarga po yung shoulder na yan. Bakit? Kasi, sa kanilang mga kahilingan, hindi po sila tinatanggihan ng Diyos. No, Kaya kung charismatic ka, baka lang charismatic, parokyal charismatic lang yan eh. Iba po kasing parokyal, ibang transparokyal, ibang ecumenical charismatic. Yan. Pag transparokyal, kamukha po nitong Soldiers of Christ, ay kumpleto po yan. oo nga. Kumpleto yan. Kasi po, hindi ko pa sinakilala mga sister ko. Yes. Kaya, Ngayon lang po, kailan ko naka-ano dito. mm, Sumunod po, ganito po, 5 taon na yung na-stroke yung asawa ko. Noong 2000, na-stroke. Tapos po, 2005, nagkasakit naman po yung anak ko. Malala naman po, kaya ayaw sabihin sa akin ng anak ko nga may sakit siya. Hanggang po, nakikita ko na lang nga siya. Nagsusuka ng kulay green. Tapos po, pinagamot ko naman, dinala ko naman sa ospital. Matagal naman kami doon. Noong 2005 po, October 19, namatay yung asawa ko. Pagkasunod po, sumunod naman yung anak ko, 20 na yung anak ko. Namatay naman po ng December 28. Sister, matanong lang kita, no? Wala ka bang ginawang, ano, mga pagkukulang? Bakit puro buhay ang binabawi sa'yo? Wala kang ginawa? Wala naman po. Ha? Sabi, nag-abort ka? Wala? Wala po. Wala, hindi ka po. nag-abort? Hindi Ito po. ang tubal ligation, wala rin? Ha? Hindi po. Ikaw ba'y madalas ka nangungumpisal? Bilang, sabi mo, kumbaga taong simbahan ka, nangungumpisal ka ba monthly? Hindi po. Hindi. Nangumpisa lang po ako nung... Once a year? Opo. No. Dito po ang turo po dito, kapatid, monthly confession. At ito'y inukihan ng ating obispo dito. Opo. Kundi man monthly, quarterly confession. Napakahalaga po ang kumpisal sapagkat sa pamamagitan ng kumpisal, tayo po'y kumbaga nagiging malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya po hindi lang po pwedeng simba-simba lang po tayo. Hindi po, kulang po yan. Kulang na kulang yan. Yan na kailangan pag nagsisimba ka, and at the same time, siyempre tatanggap ka. Ngayon, paano ka makakatanggap kung hindi ka nangungumpisal? Yan ang itinuturo po dito sa community ito. Kaya siguro ngayon alam mo na, no, na napakahalaga ng sakramentong ito. Kaya po ang taga-Soldiers of Christ, magmula po sa ating head servant. Alam niyo ba yung ating head servant? Yan tuwing Miyerkules, nandoon po yan sa Baclaran. Covenant. Yan ang pinaka-covenant niya. Oo nga po. Oh. Nasabi ko nga sa sarili ko, bakit ang dami-dami tao, ako pa, anak ko pa kinukuha. Eh kung yung asawa ko, parang naano na ako kasi 5 taon siya Baka naman may mensahe sa iyo sa ang Panginoon. Hindi mo pa lang nadidiscover. Kung minsan mayroong mensahe yan. May mensahe sa iyo ang Panginoon. Yung anak ko, siguro mga 7 taon nag-aral pa siya. Mayroon silang kanya-kanyang gising ng umaga nga, madaling araw, 4:00. Tapos bagong panganak ako noon sa pangatlo. Sabi niya sa akin, pero 1 linggo na siguro, karang kasi ayaw niya sasabihin sa akin, baka ako magagalit. Sabi na yun bang si Apo na nagsasalita ba yun? Sabi ko, paano mapagsalita yun? Ano lang yan? Bato yun. Ano yun? Si Apo? Yung pong- Naku, baka meron pa tayong lahing ibang kultura. Yung anak ko yung namatay po, yun ang nagsabi sa akin, nagtatanong.
Sabi ko, bakit? Kasi po, may narinig ako ng madaling araw, wala naman tao nanay, pero siya talaga nagsalita. Sa ilalim ng sa ilalim ng katawan talaga niya, narinig ko. Natatakot nga po ako eh. Wala naman po, para malalim ang tinig niya. Sabi ko, magdasal ka na lang. Huwag mo intindihin yun. Ganun po. Tapos ang ganda-ganda ng katawan niya po, mataba siya. Hanggang po dalaga na siya, naging 20 na. Pagdating na 20 yun, sabi po, masakit ang tiyan niya, lumalaki ang tiyan niya. Hanggang po kinuha na siya ni Lord. Kaya Naku. po, mula noon po, para akong nagtatampo sa daming tao, bakit ako pa? Ako nagsisimba ako, sumasama ako ng honorarians. Lahat. Lahat ng tumatawag sa akin, sumasama ako, nagbabible po kami pag may patay. Bakit ang dami kong mga anak kong kinukuha? Anak ko, saka yung asawa ko. Nagkaroon po ako ng tampo. Nagkaroon po ako ng tampo ng Panginoon. Tingnan mo, sister, excuse me, ang Biblia doon sa patay, kung tawagin na Bible service, hindi Bible study. Hindi. Bible service. Kaya kita mo, napakalaki po ng diferensya ng nagsisimba ka lang, ha? Nagsisimba ka lang, very limited. Very, very limited. Okay? Ngayon, pagkatapos, uwi ka na ng bahay. Wala na. Pagdating naman ng linggo, doon ka na naman, balik sa simbahan, tapos uwi ka na naman. Unlike po dito po sa Soldiers of Christ, the whole day po kinakailangan ibigay natin sa Panginoon. Ito siguro ang hindi mo natuklasan. Hindi mo nalaman. Although sabi mo, charismatic ka, pero sa palagay ko, malaki pong mga kakulangan. At bueno, ngayon tanggapin mo na, kinuha na ni Lord yung mga mahal mo sa buhay. Kaya ngayon, subukan mo naman ang mag-serve ka sa Kanya. At doon mo maiko-compare kung ikaw nung noon hindi ka pa nagsaserve, nagsisimba ka lang, ngayon i-compare mo. Bigyan mo ng comparison kung anong pagkakaiba. Amen ba? Amen. Yan. Kaya, kita mo sabi nga ni sister, nung magsalita si Brother Ting, di ba? Hiningi niya, Lord, ano ba mensahe mo sa akin? Ako ba'y tutuloy pa magtatrabaho pa sa gobyerno? Ay ginamit si Brother Ting. Na alin ang gusto ninyo, magtrabaho sa Kingdom of God o doon sa gobyerno? Sa gobyerno po, kuminsan meron pa pong meron pa pong ibang mga alingas-ngas nangyayari doon. Pero sa Kingdom of God, wala po dapat kang ikatakot doon sapagkat ang Diyos po pantay kung magbigay. Amen? Kaya yung tamang maganda na pakinggan ni sister tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Ting at maging si sister. Pero hindi ka pa huli, kapatid. Hindi pa huli. Sumunod ka sa ginagawa nila, makiisa ka, makibarkada ka sa kanila. At doon mo mararamdaman kung ano ang pagkakaiba ng isang tunay na charismatic na transparochial, kung tawagin, kaysa doon sa mga parochial charismatic lang. Within the parish lang yun. Pag parochial, within the parish. Now, ecumenical charismatic, ito'y halo-halo. Iba't ibang sekta, iba't ibang reliyon, pwede halo-halo. Hindi po tayo pwedeng ganun. Hindi tayo pwedeng ganun. Kinakailangan, as authentic movement, charismatic, tayo, kinakailangan po, kung ano po itinuturo ng simbahan, hindi po nawawala yan. Manapa, mas lumalalim. Kamukha nung kumpisal. Sa totoo lang po, huwag naman magagalit sa akin ang ilang makarinig. Hindi po nila binibigyan ng diin ang kumpisal. Pero dito po, binibigyan ng diin. Maging ng kasal, binibigyan ng diin dito. Yan po ang totoo niyan. At arin nawa, kapatid, sa pamamagitan ng bago mong barkada ngayon, mga anak ng Diyos at anak ka rin ng Diyos, subukan mo, kapatid. Subukan mo. Sige, anong last message mo? Ang last ng ko po, sabi ko, para po ako nagtatampo sa Panginoon, ayaw ko na magsimba. Ayaw ko na, nasa looban na po ako, lumipat na ako ng bahay sa looban. Hindi naman po ako makalabas ng gabi kasi maraming aso, napakadilim. Sabi ko, ayaw ko na magsimba. Dito na lang ako sa bahay. Ganon.